Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Narito ang kasaysayan ng isang babaeng labis na minahal ang kanyang asawa. Siya ay si Lourdes. 7 taon ang tanda sa akin ni Wilson. Ganun pa man, teenager pa lang ako. Minahal ko na siya ng sobra. At yun, ang hindi ko na itago kay Daddy. Congratulations, Wilson! Department manager ka na ngayon, ha? Salamat, Lourdes. Binabati rin kita, Wilson. Thank you very much po, Sir Donato. Pangako, hindi ko sisirain ang tiwala ninyo. Excuse me, Wilson, Daddy. Asikasuhin ko muna yung mga dumating na empleyado, ha? Sige, anak. Nahihiya po ako sa inyo, sir. Binigyan niyo pa ako ng special dinner. Well, treat ko yan sa'yo, iho. Dahil sa pagiging masipag at tapat mong empleyado ko for 12 years. May ba ako? Bakit nga ba hanggang ngayon na hindi ka pa nag-aasawa? Kaya mo namang bumuhay na ng pamilya. Wala pa naman akong girlfriend, sir. Isa pa, marami pa akong pangarap sa buhay. Tulad ng ano? Gusto kong magkaroon ng sariling negosyo para mabuhay ko ng maginawa ang pamilya ko. Yung babaeng pakakasalan ko. Hanga ako sa pananaw mo. Kaya lang, kulang pa yung ipon ko para sa negosyong gusto ko. Magkano naman ang kulang? Mga 300,000 pa. Maliit lang pala. Pero hindi madali mangutang, sir. Mahihiramin kita. Hindi po kayo nagbibiro? Hindi binibiro ang ganitong bagay, Wilson. Maraming salamat po, sir. Pangako, oras na kumita kagad ang bubuksan kong business, babayaran ko kagad kayo. Kaya lang, lahat ng pera ko, inilalaan ko kay Lourdes. Ang gusto ko kasi, mapabuti siya kahit wala na ako. Ang totoo nga, gusto ko mag-asawa na siya. Pero wala pa ho siyang nobyo. Pero, may mahal na siya. Matagal na. At ikaw yun, Wilson. Sir Donato? Mahusay pumili ang anak ko. Dahil bagay kayo. Responsible at masipag ka. At ang aking anak naman, isang responsableng babae. Magiging mabuting asawa siya sa'yo. Lourdes, Kuya Wilson? Bakit? Nakakagulat ba ang sinabi ko, pinsan? Ay, kasi naman, hindi mo naman siya nobyo, di ba? Pero nagtapat na ako ng pag-ibig sa kanya. At sinagot niya na ako. Ha? Totoo pala talagang sinabi ni Sir Donato. Doon pa, mahal na ako ni Lourdes. Teka lang ha. Kaya mo ba siya pakakasalan dahil sa utang mo sa daddy niya? Parang gano'n na nga. Naiiya kasi ako kay Sir. Kuya, mahirap yung gagawin mo. Baka hindi rin magtagal ang pagsasama niyo ni Lourdes. Matututunan ko naman siguro siyang mahalin. Pareho naman kaming walang katipan eh. Congratulations, Wilson. Lourdes. Thank you po, Daddy Donato. Thank you, Daddy. O ngayon, pwede na ako mamatay. Panatag na ako. Dad, huwag mo naman sabihin yan. Dahil may mag-aalaga na sa'yo, anak. Hindi ka na mag-iisa. Dad, ayoko marinig yung salita ng gano'n. Siya nga naman ho. Makakasama pa namin kayo ng matagal. Kung sa bagay, dapat nga pala, bago ako mamatay, makita ko muna ang aking magiging apo sa inyo.
Daddy, mabuti naman ho pumasyal kayo rito. Oh, ay, paano hindi? Matagal na kayo hindi pumapasyal na mag-anak sa akin. Oh, sorry, Daddy, ha? Pasensya na. Busy kasi si Wilson itong mga nakaraang buwan, eh. Ako naman, abala sa pag-aasikaso sa aming bahay at sa aking mag-ama. Nasaan nga pala ang apo ko? Pasalubong ako kay JR. Tiyak na magugustuhan niya ito. Ay, nandun siya sa kwarto niya. Wala pa bang kasunod si JR? Ah, 4 years old na siya. ano ko, Daddy, masyadong busy sa negosyo ang asawa ko. Ayoko naman siyang madaliin. Bumibisita ka ba sa negosyo niyo? Oh, Sa office? sad to say, hindi. Bakit? Dapat bilang asawa ni Wilson, alam mo rin ang tungkol sa negosyo niya. Alam ko naman ho yung tungkol sa negosyo niya. Eh, hindi ko nga lang magawang bumisita sa office kasi nga, dahil sa pag-asikaso pa lang sa asawa ko, naku, kulang na yung panahon ko. Mahal na mahal mo talaga si Wilson. Daddy, siya po ang buhay ko. Anak, huwag mo namang kalimutan ang iyong sarili. Magtira ka rin ng pagmamahal para sa sarili mo. Babe, nagustuhan mo ba yung dinner na inihanda ko? Oo naman. Gustong-gusto, Sofia. Busog na ako eh. At mamaya, bibigyan naman kita ng isang masarap na tulog. Ganito dapat inaasikaso isang pagod na businessman. Alam mo yan ang gusto ko sa iyo eh. Mahusay ka ng katuwang sa negosyo. Mahusay ka pang magpaligaya. Hindi katulad ng asawa ko. Puro bahay lang ang alam. Hindi pala ako maalalayan sa opisina. Ay, gano'n naman pala eh. Bakit ka pa nakikisama sa kanya? Hiwalayan mo na siya at magsama na tayo. Hindi ganun kadali yun, Sofia. May utang na loob ako sa daddy niya. Oh, pero di ba bayad ka na sa hinira mo doon sa matanda? Oo, matagal na. Ay, di pwede mo nang iwan yung anak niya. Gusto ko, kung iiwan ko si Lourdes, yung may dahilan. Ayoko masira ako sa mga tao. Lalo na sa mga koneksyon ni Daddy Donato. Teka. Alam ko na. Alam ko na kung anong dapat natin gawin. Paano? Sa paraang naisip ko, siya ang masisira sa mga tao. At ikaw ang siyang magiging kawawa. Tauhan ka pala ng asawa ko? Opo, Ma'am Lourdes. Bakit ka na pa rito? Anong sadya mo? Ay, ipinakukuha po sa akin ni Sir yung isang cellphone niya na naiwan dito sa table, sa kwarto niyo. Oo, naiwan pala niya yun. Hindi ko napansin. Ayan, hindi ko tuloy nahabol sa kanya. Sandali lang ha, kukunin ko sa loob ng kwarto. Ay, naku. Tiyak na namumroblema si Wilson ngayon. Ang cellphone pa naman na yun ang lagi niyang ginagamit sa kanyang mga transaction. Huwag mo na ilabas yan, Lourdes. Bakit ka pumasok dito sa kwarto? Lumabas ka. Huwag kang mag-alala. Aba. Lalabas din ako. Pero pagkatapos ng gagawin... Ay! Ano ba? Bitiwan mo ko? Ano ba? Maawa ka! Huwag ka na magpamigla. Sandali lang naman ito. Wag! Ha? Wag! Anong ibig sabihin ito? Wilson! Ginahasa ako nito tawad mo! Lourdes, huwag ka na magkaila sa asawa mo. Sabihin mo na sa kanya lahat para makapagsama na tayo. Walang iya ka! Walang iya! Wala tayong relasyon! Ginahasa mo ako! Hindi ko akalain magagawa mo sa akin to, Lourdes. Maniwala ka sa akin, Wilson. Hindi ko nga kilalang taong ito eh. Wala kaming relasyon. Umayos ka sa harap ko, mga hayop! Anong kaguluhan ito? Daddy! Daddy Donato,
Anong ibig sabihin nito, anak? Bakit wala kayong damit ng lalaking ito? Nagtaksilan ako ng anak ninyo. Nauli ko sila ng lalaking ito. At dito pa sa kwarto namin. Daddy, hindi ko kayang gawin yun sa asawa ko. Dumating dito ang daddy na yan. Tauhan daw siya ni Wilson. Pinakukuha yung cellphone. Kaya pumasok ako sa kwarto. Tumigil ka! Hindi ako naniniwala sa'yo. Ituloy mo, anak. Pero sumunod sa akin yung lalaki yan eh. Pinagsamantalahan niya ako. Dapat tumawag tayo ng pulis. Lucas! Lucas! Tumawag ka ng pulis. Dali! Opo, sir. Kailangan maimbestigahan at makulong ang taong ito. Sandali lang. Wala sa usapan natin ito, Wilson. Ano? Ay, Anong usapan ang sinasabi mo? Ha? Ikaw, si Sofia, di ba? Ako nga. Sino ka? Walang niyo ako. Ay, walang iya kang magpasluma ka. Sino ka para sampalin ako? Alam mo ba, pwede kitang kasuhan? Ako ang magdedemanda sa'yo. Dahil ako ang babaeng pinaghahasaan niyo ni Wilson sa pinsan mong si Dante. Ate Lourdes. Joanna, hindi ko akalain. Magagawa sa akin ito ng pinsan mo. Minahal ko siya ng lubos. Napakasama niya. Napakasama niya. Nahihiya rin ako sa ginawa ni Pinsan, ate. I'm sorry. Lourdes! Lourdes, patawarin mo na ako. Pakiusap. Alang-alang ba na sa ating anak? Matatanggap ko sana. Kung hiwalayan mo ako at ipagpalit sa iba. Pero ang ipaghasa pa ako para magmukha kang malinis. Kalabisan na yun, Wilson. Pagturusahan mo ang mga kasamaang ginawa mo. Hanggang ngayon, nakabilanggo pa rin sina Wilson at Dante. Ako naman, maligayang nabubuhay at itinataguyod ang aming anak. Malungkot man ang naging wakas namin ng aking asawa. Minamahal ko ang alaalang iniwan niya sa akin. Ako po si Lourdes at ito ang aking buhay. Importante na ang tao ay marunong makontento sa mga bagay-bagay na kanyang nakakamit upang ang kaligayahan sa kanya ay manatili. Mga nagsiganap, Yunel Banamin, Maynard Landicho, Jeneline de la Cruz, Susan Robles, Phil Cruz, at Rosana Villegas sa papel na Lourdes. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Moyer. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Helma Corporal Alcantara. Sa direksyon, June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang taong umasa sa nakamulatang mga maling diskarte sa buhay. Siya ay si Elias. Lumaki ako na ang nakasanayan ay ang mga maling paraan ng pamumuhay.
Pero habang lumilipas sa mga araw at nagkakaedad na ako, unti-unti kong nararamdaman na ako'y nasa maling landas. Lalo na nang magkaroon ako ng sariling pamilya. Bibet, kapag hindi ka pa tumigil sa pagdadabog mo, susungangain na kita. Alam mo, matuwa pa ako sa'yo. Aba? Di pambili ng isang pandesal, hindi mo ko mabigyan. Gutom na ako! Eh kung bakit naman kasi binitiwan mo yung kanong kachat mo sa online eh? Konting bola na lang, ha? Padadalang ka lang ng pera. O di sana, ha? Ayahay ang buhay natin ngayon. Hindi ka no yun. Nigerian yun. Ay, Manluloko rin katulad natin. Ako pa nga hinihinga ng malaking halaga ng pera eh. O di sana naganap ko uli ng mabibiktima sa ibang dating site. Talaga naghahanap ako. At kapag sinuwerte ako, at nakatagpo ako ng seryosong dadalhin ako sa Amerika, iiwan na kita, Elias. Uy! Hindi ako magpapakatanga habang buhay sa poder mo, no? Ayoko nga manigas sa gutom. Bernard, anak, halika na at mag-almusal ka na. Nagsigang ako ng baka kanina. Nilagyan ko ng mga paborito mong gulay at tamang-tama. Inin na rin yung kanin, kaya halika na dito sa pagkainang kumain na tayo. Ang inayo, pinangatawan na talagang palaging heavy breakfast ang inihanda para sa akin. Para ba, takot na takot kayong magutom ako, ha? Eh, paano nga kilala kita? Masyado kang workaholic. Madalas nakakalimutan mo na yung oras ng tanghalian, kaya mainam na yung mabigat ang almusal mo bago ka pumunta doon sa construction site. Eh, medyo magiging abala nga po ako nitong susunod na mga araw sa site. Nakasentro kasi ako sa mga tauhan ko sa fire protection, saka sa iba pang mechanical aspect ng building. Oy, basta, huwag mong kalilimutan yung mga safety measures habang nagtatrabaho ka, anak, ha? Palagi kang mag-iingat sa site. Palagi po ako nag-iingat para sa inyo, Nay. Alam niyo namang ayoko rin kayong nag-aalala. O siya, sige na. Ituon mo na yung atensyon mo dyan sa pagkain para mas mabusog ka. Ay, sandali lang, ha? At ipaghihiwa kita ng mansanas para meron kang dessert. Ha? Maraming salamat, Nay, Oh, sa palagi niyong pag-aasikaso sa akin. maliit na bagay. Laging pailalim kung tingnan mo si Bernard, ha, Elias? May lihim ka bang galit sa kanya? May atraso ba siya sa'yo? Iniisip ko lang kasi, Nay, kung paano naging engineer yung taong yun eh. Eh kasi mahina ang ulo niya noong nagsisipag-aral pa kami ng elementary. Laging bagsak yan sa mga test eh. Oo. Eh, hindi ba nga lagi mo ikinukwento sa akin noon? Saka ikaw nga kasi ang lagi nasa top 1 sa mga klase niyo noon. Daig na daig mong lahat ang mga kaklase mo noon, di ba? Eh, Nay naman, kung sa utak at utak lang ang pag-uusapan. Wala naman talagang binatbat sa akin niya si Bernard eh. Kahit nga siguro ngayon, ha? Kahit pagtapatin kami, hindi pa rin siya uubra sa talino ko. Kahit hindi ako nakatapos ng pag-aaral. Ay, Elias! Elias! Oh, Narinig ko kanina sa labas. Tumama ka raw ng Gismil sa off-track betting. Uy, akin na! Pengi pera! o nandun, bawiin mo sa operator ng off-track betting kung mababawi mo pa. Ang lagay, itinaya mo ulit yung pinanalunan mong Gismil? Eh, ang gusto ko nga, dumoble ang panalo ko eh. Malay ko ba matatalo? Nakon! Tanga mo talaga! Ano? Dapat kapag gano'n nanalo ka na, itakbo mo ng pera! Isang beses mo pa akong pagsabihan ng tanga, ha? Pasasabugin ko na talaga yung nguso mo. Ah, gano'n? Eh, tanga ka naman talaga eh. Tanga! Hindi ko talaga titigil ng kabubunga nga, ha? Halika rito! Hoy!
Ay ka! Ha? Saan pupunta? Ha? Nasasaktan ako! Bitiwan Huwag kang sasaktan ka! Elias! Aba, naisipan akong silipin ng paugi kong apo rito sa ibaba. O bakit pa? Parang pasan-pasan mo ang daigdig, ha, apo? Si Papa at Mama po kasi Lola eh. Oh, bakit? Ayaw nilang kunin sa school yung mga module na gagamitin ko po para sa pag-aaral ko dito sa bahay. Nagtuturuan po sila dalawa eh. Naku, hayaan mo na sila. Ay malamang pag sinipag sila, isang araw kukunin din nila yung mga module mo sa eskwelahan. Pero late na po ako sa mga lesson namin, Lola eh. Tsaka malapit na rin po yung deadline ng pagsasubmit ng mga nasagutang modules. Ang problema nga kahit kausapin ko pa yung papa at mama mo, hindi rin nila ako pakikinggan. Yung sariling kalooban nila ang sinusunod nila. Kaya wala rin ako magagawa sa problema mo, apo. Ay, kaya ako natatalo sa sugal eh. Dahil sa coaching ito ni Bernard. Lagi na lang nakahalang sa daraanan ko. Mo yung bala sa buwisit na ito. Parang yung may-ali. Bala sa buhay ko. Simulat sa pool. Anak na... Pag ako nasagad na sa pag-aasar, susunugin ko itong kotse ng inihinyerong pulpul na yun eh. Ay, Emilia! Ay, Clara, ikaw pala. Oh, bakit? Ay, iaabot ko lang itong laruang tren na ipinabibigay ni Bernard kay Dominic. Natuwa kasi siya sa apo mo. Nung minsang makita niyang naglalaro sa labas. Apa? Ay, mamahaling laruan tren to At mayroon pang riles. Oo, siya. Ikaw na ang bahalang magbigay niya sa apo mo, ha? Bibili pa kasi ako ng mga bitamina ko sa butika eh. O, sige, aalis na ako. Ay, paano, Clara? Oh. Maraming salamat dito sa laruan tren, ha? Ay, wala ka naman. Itong bagay sa perwisyong coaching ito. Sandali! Ha? Ba't mo binabato ang salamin ng sasakyan ko, Elias? May problema ka ba sa sasakyan ko? Sa'yo kung may problema, Bernard. Yung mamahaling laruang ibinigay mo sa anak ko, ha? Oh, Ano yun? Binibili mo ang kaligayahan ng anak ko? Ha? O pinamumukha mo rin sa akin na kahit kailan hindi ko maibibili ng ganong mamahaling laruan ng anak ko. wala akong ganong intensyon. Gaya ng sinasabi mo, Elias. Natutuwa lang kasi ako sa anak mo. Tuwing masasalubong ko, binabate ako. At magalang na nagmamano. Ang bilugin pa ulo ko, Bernard. Talaga sinisira mo imahe ko sa anak ko eh. Nawawasakin ko rin tong kotse mo, ha? Elias! Elias! Oh, Pakiusap! Tama na! Tigil mo na yan! Gusto ko po talaga yung laruan tren na binigay sa akin ni Tito Bernard. Pero bakit po sinira naman ni Papa, Mama? Ay nako, ewan ko dyan sa papa mo. At wag na wag mo siyang tatanungin tungkol doon. Dahil mapapalo ka lang. Kung bakit galit na galit po siya kay Tito Bernard? Ang bait-bait naman po ng tao. Gusto ko po, paglaki ko, maging katulad din nga ako engineer. Kaya nga po kahit ayaw niya ni Papa, pipilit pa rin po ako makapag-aral. Hindi niyo po alam. Ako na lang po kumuha ng modules ko sa school. ang totoo niyan,
Parang wala akong mukha na maiharap sa iyo, Bernard. Kung bakit simulat sa pool, napakabuti mo naman sa akin. Pero puro kasamaang ugali naman ang ginanti ko sa iyo. Elias, magkababata tayo. Higit pa nga sa katagang yun ang turing ko sa iyo. Kaya nga ako, sa oras ng mga problema at pagsubok, kailangan magkasangga tayo. Lagi ko naman sinisikap na magkalapit ang mga loob natin. Pero ikaw naman lumalayo. Dahil galit ako sa sarili ko, Bernard. Galit na hindi ko kayang dalhin. Kung kaya, sa iyo ko na ibubuntun. Pinamumuhian ko naging tagumpay mo sa buhay. Samantalang akong dapat sisihin sa aking mga kamiserablihan. Si Dominic, magaganda ang kanyang pangarap. Tama ka. Sa pamamagitan ng mga pangarap ng aking anak, itutuwid ko ang aking mga pagkakamali. Mula sa mga maling pananaw na itinanim ko sa isip niya, sa maraming pagkukulang ko sa kanya bilang isang ama. Matalino ang anak mo, Elias. Sa murang isip niya, marunong na siyang bumuo ng kanyang mga layunin. Ipagkaloob mo yun sa kanya. Bilang kanyang karapatan, bilang kanyang kalayaan. Aminin ko, hindi ko alam kung papaano ilalagay ang sarili ko sa tamang direksyon para magkaroon ng isang buhay na kapaki-pakinabang, taliwas sa aking mga maling nakasanayan. Si Dominic at ang kanyang magagandang pangarap, siya ang naging daan para mamulat kami ni Inay at Bibet sa tunay na kahulugan ng mga pagsisikap. At si Bernard, siya ang nagbigay sa akin ng oportunidad na nagpabago ng aking landas. Ipinasok niya akong apprentice sa isang malaking construction project na pinamamahalaan niya bilang isang electrical engineer na naging daan ng magagandang pagbabago sa aking buhay. Ako po si Elias at ito po ang aking buhay. Natututo nga ba ang tao sa kanyang mga pagkakamali? Bagamat anuman ang ating depensa, may katumbas na gantimpala o parusa ang mga desisyon natin sa buhay. Kaya marapat lamang na pairalin natin ang ating karunungan sa pagtahak sa tamang landas, ngayon at kailanman. Mga nagsiganap: Chiquit del Carmen Amor, Yunel Benjamin, Susan Robles, Rosana Villegas at June Martin Legaspi sa papel na Elias. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Boboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam, sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw sa inyong lahat. Marinig ninyo ang kasaysayan ng isang ama na pinakinabangan ang kanyang kahinahunan. Siya ay si Alberto. Pagiging mahinahon at matibay na pananalig sa Diyos. Itong masasabi kong dahilan kaya ako naging matagumpay sa buhay.
Pakinggan po ninyo ang aking paglalahad. Alberto, hindi ko alam na darating ka ngayong birthday ko. Ate Andre, talagang hindi ko sinabi sa iyo para surprise. Ha? Ikaw na tao ka. Hanggang ngayon, napakahilig mo pa rin sa sorpresa. Oh, effective naman, hindi ba? O yan, masaya ka. Oo na. Alam na ba ng mga pamangkin ko ito? Ay, syempre hindi pa rin. Maya-maya pa lang nila malalaman. At may isa pa akong sorpresa sa inyo lahat. Oh, ano pa sorpresa? Nag-retire na ako sa serbisyo. Very good. Tama lamang nang mag-retire ka na sa serbisyo dahil nasa tamang edad ka na ng pagpapahinga. At saka, tapos na sa pag-aaral si Mirasol at Rembrandt. Wala ka nang aalalahanin pa. Oo nga. Pero magtatayo ako ng business. Para naman hindi manghina ang katawan ko. Ito ang na-miss ko sa probinsya, Mirasol eh. Masarap mong luto. Don't worry, Dad. Ngayong kasama na namin kayo, lagi ko kayong ipagluluto. Good, ate. Makakatipid na ako sa budget. Hindi na ako madalas kakain sa labas. Ay siya nga pala, kumusta naman ang mga trabaho niyo? Well, okay naman sa ospital na pinapasukan ko, Daddy. Good. Wala rin po akong problema sa company na pinagtatrabahuhan ko. Ay, wala ba kayong balak na sundan ang yapa ko? Ang maging sundalo rin? Daddy, kontento na po ako sa buhay ko ngayon. Ito po talagang pangarap ko, ang maging doktora. Ako din ho. I hope you understand. Oh, lagi ko naman kayong naunawaan, mga anak. Ang totoo, maligaya ako. Kahit hindi kayo katulad ko. Bahay, tagumpay naman kayo sa inyong mga profesyon, ha? Ikaw, Mirasol, bilang doktora. At ikaw naman, Rembrandt, bilang isang certified public accountant, ha? At lahat pong ito ay nangyari dahil sa inyo, Daddy. At utang po namin sa inyo ang tagumpay namin. Ano? Gusto mong pakasal na tayo, Francis? Oo, Mirasol. 4 years na tayong steady. 2 years ka ng doktora, ako naman 6 years ng doktor. Kaya tingin ko naman, maaari na tayo magpamilya. Kasi... ano Bakit? May problema ba? Tatakot ako. Nag-aalala. Anong pinag-aalala mo? Alam mo, ang nakaraan ng pamilya namin, di ba? Kung inaalala mo na baka maulit sa atin ang nangyari sa magulang mo, huwag ka mag-isip ng ganyan. Iba-iba ang kapalaran ng mga tao. Kasi, Huwag mong hayaang maging hadlang sa ating kaligayahan ang inyong nakaraan. Francis. Magtiwala ka sa akin. At magtitiwala rin ako sa iyo. At higit, kapwa natin asahan ang tulong ng Diyos sa ating pagsasama. Wala akong tutulo sa balak niyo, iho. Binibigay ko sa inyo ang aking pahintulot. Salamat po, Tito Alberto. Thank you po, Daddy. Ate, dapat kasama ako sa mga abay. Kuya Francis. Siyempre naman. Ikaw pa ba mawawala? Lagi sana kayong magmamahalan, ha? Mag-uunawaan. At panatilihin niyo ang banal na takot sa Diyos. Para hindi kayo maligaw kahit mag-asawa na kayo. Tatandaan po namin yan, Dad. At ikaw, Francis, maging mahilaon ka sana sa iyong asawa, ha? Alam po na isusunod ni Daddy sa sentence na yan. Dahil ang katunayan ng pagiging lalaki ng isang lalaki ay ang pagiging mahinahon. Naniniwala ako doon, Rembrandt. Kaya gagawin ko yun. Masayang-masaya ang pamilya ko. Kita ko yung kanina. Habang lihim ko silang minamasdan.
Sayang. Kung hindi ako nagkamali, sana kasama pa rin nila ako ngayon. Pero huli na ang lahat. Para sa akin magbabago. Ang gusto ko lang naman ngayon, makahingi ng tawad sa kanila. Lalo na kay Alberto. Sinong... Linda? Ako nga. Alberto. Saan? Linda! Nawala siya naman ay. Mirasol! Anak, dali! Daddy? Bakit po? Ano po nangyari? Bakit siya nandito? Nagkumatok siya at nang buksan ko ang pinto, bigla na lang siyang hinimatay. Halika, tulungan natin siya. Bakit pa? Mukhang may sakit siya, anak. Tingnan mo, ang laki ng ipinayat niya. She deserves it. Taksil siya. Anak, isa kang doktora. Huwag mo sana kalimutan yan. Tungkulin mong magligtas ng buhay. Daddy! Alam ko, nasaktan ka sa ginawa niya. Pero higit ako, anak. Dahil ako ang asawa niya. Subalit nagpakahinahon ako. Nagpakatatag para sa inyo. Anak, kung ayaw mo siyang gamutin, lapatan mo man lang siya ng first aid at dadalhin ko siya sa ospital. Sige na! Kung hindi lang kay Daddy, hindi ko lalapatan ng pangunang lunas yung babaeng yun. Tama naman ang daddy mo. Francis! Malaki ang kasalanan sa amin ng babaeng yun. Pinagtaksilan niya si Daddy. Binigyan niya kami ng malaking kahihiyan. Sinira niya ang pamilya namin. Pero may tungkulin kang sinumpaan. Kaya hindi mo dapat pairalin ang galit at personal na damdamin sa pasyente. Madali sa'yong sabihin niya dahil hindi ikaw nasa posisyon ko. Hindi nagtaksil ang mami mo sa iyong daddy. Nagkakamali ka. Oh, Francis. Ang tunay kong mami, nagtaksil din kay daddy. Pero namatay siya sa piling ng kanyang kinakasama. Ano? At ang nakilala mong mami ko, stepmother ko lang. Ngayon naman siguro, hindi mo na isiping magkaiba tayo. Sabi ng daddy mo, nagtatampuro kayo ng ate mo sa kanya. Kasi naman po, Tita Andrea, binabaliwala kami ni Daddy ang damdamin namin. Alam mo, mahal na mahal kayo ng daddy mo. Bakit mo siya pinag-iisipan na ganyan? Dahil ipinagamot pa niyang babaeng nanakit sa aming lahat. Ayon sa doktor, may cancer sa ovary ang mami niyo at may kaning ng kanyang buhay. Hindi ba maaaring pasayahin niyo siya sa kaunting panahong natitira sa kanya? Wala siyang karapatang maging masaya. Masama siya. Kaya dapat lang na maghirap siya. Ang daddy ninyo, napatawad na siya. Sana ganun din ang gawin ninyo ng ate mo. Iho, higit na mapalad ang nagpapatawad dahil wala siyang nagawang pagkakasala. Tama si Tita Rembrandt. Mirasol, Ate, ano ba nangyayari sa inyong lahat? Bakit naging kakampi na kayo ng babae yun? Mapalad pa rin tayo. Dahil kahit nagloko si Mami, naging maganda pa rin ang kinabukasan natin. At yun ay dahil kay Daddy. Naging mahinahon siya. Hindi niya ginantihan si Mami. Kaya matagumpay tayo ngayon. At sa gagawin nating pagpapatawad, si Daddy ang higit nating mapapasaya. makadarama pa rin kayo ng kagaangan ng loob. Maniwala kayo. Nandito ako dahil ngayon na natin kukunin ang mga wedding invitation na pinagawa natin. Pakakasalan mo pa ba ako? Mira, walang nagbabago sa damdamin ko. Kahit masama ang inasal ko,
Nadala ka lang ng galit. Kaya hindi mo agad kami naunawaan. Pero matapos kitang paliwanagan, nagbago ka naman, di ba? Oo. Bukas nga, pupuntahan na namin si Mami. Alberto. Narito pa rin ako. Erlinda. Maraming salamat, Liz, sa'yo. Ginawan mo sa akin ang iyong pagpapatawad. Kahit napakasama ko. Kung ang Diyos ay nakapagpatawad, sino ako na alipin lamang niya para hindi gawin yun? Baka hindi ko na mahintay pa ang ating mga anak. Erlinda, Sana ihingi mo na lang ako ng tawad sa kanila. Mami! Mami, narito na po kami. Mirasol. Narito rin po ako. Mami. Maraming salamat, mga anak. Patawad sa inyo. Huwag na po kayong umiyak. Pinatatawad na po namin kayo. Salamat, mga anak. Salamat sa inyong lahat. Erlinda, Mami, Wala na si Mami, Rembrandt. Daddy. wala lang babaeng minsan kong minahal. Ang babaeng nagbigay sa akin ng dalawang magagandang alaala. Bagamat pumanaw si Erlinda, alam kong maligaya siya. Tulad din ang pagiging maligaya ko sa piling ng aming mga anak. Ako po si Alberto at ito ang aking buhay. Tataglay lamang ng tao ang kahinahunan at katapatan. Kanilang makakamit ang walang kapantay na kaligayahan. Mga nagsiganap, Jenaline de la Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Fidel Benamin, Rosana Villegas at June Ligaspi sa papel na Alberto. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutiang, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara, sa direksyon June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, isa na namang kasaysayan ang inyong maririnig na kapupulutan nyo ng aral sa buhay. Ito ay ang kwento ni Ligaya. Sampung taon lamang ang aking anak nang pumanaw ang aking asawa. Mula noon, mag-isa ko nang tinaguyod ang aking anak. Ngunit dahil walang natapos na pinag-aralan, nahirapan ako. Napilitan ako makipagsapalaran sa ibang lugar. Iniwan ko sa aking kaibigan ang aking nag-iisang anak.
Napainom ko na po si Sir Pablo ng gamot, Ma'am Nelda. Ay, salamat Ligaya ha. Napakalaking tulong mo talaga sa amin. Bukod sa trabaho ba sa grocerya namin, may natutulungan mo pa ako sa pag-aasikaso kay Pablo pag narito ko na sa bahay. Napakabuti niyo rin po sa akin, Ma'am. Kaya naman gusto ko po yung masuklian. Mapalad kami na kilala ka namin mag-asawa. Hindi man kami nagkaroon ng anak, ay para namang nagkaroon ng bagong miyembro ang pamilya namin ang dahil sa iyo. Ay, siya nga pala. May maganda akong balita sa iyo. Magandang balita. Oo. Napagkasundoan namin ni Pablo na ipakuha na rin sa iyo ang iyong anak. Kami na ang magpapaaral sa kanya sa kolehiyo. Talaga po, Ma'am. Oo. Para magkasama na kayo mag-ina dito. Total, malaki naman itong bahay. Maraming salamat po, Ma'am Nelda. Talaga pong matagal ko ng pangarap na makasamang muli ang aking anak. Kaya maganda ka. At uuwi ka ng probinsya nyo sa Makalawa. Opo. Isasama mo na rito ang iyong anak. Nelda, nadala ba lahat ni Ligaya yung mga binili mong pasalubong niya sa kanyang anak? Binigay ko lahat, Pablo. Iniwan niya yung iba rito. Konti lang yung dinala niya. Ay dahil nga pupunta din naman dito ang kanyang anak. Mabait at tapat niyang si Ligaya. Masipag. Mapagkakatiwalaan pa. Tama ka. Kaya hindi na ka panghihinayang tulungan eh. Sana minahal na rin ng kanyang anak ang maganda niyang pag-uugali. Mildred. Ay, Ligaya? Bakit bigla ka pumarito? Hindi mo sinabi na darating ka. Gusto ko kayong sorpresahin. Lalo ng anak ko. Ha? Miss na miss ko ng anak ko. Nandiyan ba siya? Kung ano eh. Ligaya. Ligaya, huwag ka sana magalit ha. Pero, lumayas yung anak mo eh. Ano? Kailan pa? Bakit? Nito lang. Napagalitan ko kasi siya. Oo. Kasi naman ang tigas ng ulo eh. Puro barkadang inaatupag. Akalain mo ba namang nagdamdam pala siya? Ayun. Basta na lamang lumayas. Oh, Diyos ko. Nasa na kaya ngayon ang anak ko? Nasaan na si Paul? Yun po ang sinabi ng kaibigan ko si Mildred, Ma'am. Sir, hindi raw niya alam kung nasaan ang anak ko. Huwag ka nang umiyak. Hayaan mo. Tutulungan kitang mahanap ang anak mo. Totoo po. Oo. Di ba may picture ka naman niya? Oo po, meron po. Maaari kang tulungan ng ma'am mo na manawagan sa mga estasyon ng radyo. Oo nga. Para mahanap mo ang anak mo. Sige po, sige po. Sabihin niyo lang po kung kailan natin gagawin. Sana naman hindi mapahamak ang anak mo. Yun na rin po yung pinagdadasal ko sa Diyos. Naisip ko lang, mapagkakatiwalaan ba talaga yung pinag-iwanan mo sa iyong anak? Sir Pablo? Baka kasi siya pa ang dahilan, kaya umalis doon ang anak mo. Handa ka na ba sa lahat natin, Paul? Aaminin ko, kinakabahan ako, Douglas. Ano? Anak naman. Ngayon ko lang ito gagawin eh. Alam mo naman, bagong saltala ako sa grupo mo. Dati, nangangalakal lang ako para mabuhay. At ako ang tumulong sa iyo, ha, Paul, ha? Para mabuhay ka na maayos. Binigyan kita ng mga damit ko. Pinakain.
pinatira rin dito sa tinitirhan ko. Hindi ko nakakalimutan Kaya yun. huwag kang kabahan. Ako bahala. Sanay na ako sa trabaho ito. Saan ba tayo magnanakaw? Malapit lang dito. Madali nating mapapasok ang bahay na yun. Dahil sinubaybayan ko ang kilos ng mga tao ron. Nakapanawagan na kami kanina ni Ma'am Nelda sa istasyon ng radyo. Uy, sana naman marinig yun nung nakakakilala kay Paul. Sana sabihin sa kanya para magkita na kami. Oh, Diyos ko. Loobin mo po na magkaroon ng magandang bunga ang ginawa namin ni Ma'am Nelda. At higit, sana po nasa mabuting kalagayan ang aking si Paul. Hindi ko po mapapatawad ang sarili ko kapag may masamang nangyari sa kanya. Oh! Shit! Bullshit! Douglas, bakit ka nagagalit? Anak lang. Sino ba yung kausap mo sa cellphone? Pesting si Bobot! Ano sabi? Hindi raw siya makakasama mamayang gabi. Dahil may trangkaso daw ng loko. Mabigat ang katawan. Puwisi talaga. Unawain mo na lang. May sakit naman pala. Ano pa nga ba? Hindi ko naman siya pwedeng pilitin. Baka sumabit pa tayo dahil sa kanya. Nagagalit lang ako dahil kung kailan malapit na ang lakad, tsaka pa siya nagkasakit. Paano kayo yan? Mamayang gabi na ilakad natin. Walang magbabago, Paul. Tuloy tayo. Pero Douglas... Huwag ka na nga tumutol. Kailangan natin ng pera. Narito na tayo sa bahay ni Aling Nelda. Laki ng bahay. Oo. Ang daming magagandang gamit. Natural. Mayaman eh. Sumunod ka sa akin, ha? Pupuntahan natin yung master's bedroom. At, Douglas, Sabi ko, sumunod ka na. Dahan-dahan lang ang kilos para hindi sila magising. Sino kayo? Bakit narito kayo? Douglas, may babae. Oo nga. Naku, binuksan pa ilaw. Peste! Ito! Hindi. Kung hindi, Ang babae. hahatasin ko kayo nitong dala ko pamano! Saan ka ba siya, Paul? Hindi maaari, Douglas. Halika na. Umalis tayo rito. Luloko ka na ba? Paul? Loko. Ikaw? Ikaw ang magnanakaw dito? Paul, patayin mo na siya. Kilala ka niya. Sasabi tayo. Hindi ko pwedeng gawin yun. Nanay ko yan. Umalis na tayo rito. Hindi ko makapaniwala. Nanay mo pala yung tauhan nila Aling Nelda. Hindi ko rin alam na doon siya nagtatrabaho. Anak mo. Kasi sa cellphone ko lang siya nakakausap eh. Bihira lang at sandali pa. Kaya hindi ko naman nasabi sa kanya ang pagmamalapit sa akin ni Aling Mildred. Buti ka pa, may nalay pa. Douglas, Sige na, puntahan mo na siya. Huwag mo sayangin yung magandang pagkakataong ito na makapagbagong buhay pa. Paul, salamat anak. At nagbalik ka. Alam mo bang nanawagan ako sa istasyon ng radyo para lang mahanap ka? kung ganon, alam niyong wala na ako kina Aling Mildred. Nagpunta ako doon para nga kunin ka na. Pero ang sabi niya lumayas ka dahil napagsabihan ka niya. Hindi totoo yun. Ha? Sinungaling siya. Anong ibig mong sabihin? Naging malupit siya sa akin ay ginawa niya akong alila. Ano? Tuwing tatawag ka sa kanya at nag-uusap tayo, nakabantay siya para hindi ako makapagsumbong sa inyo. Napakawalang hiya pala niya. Ginamit niya sa sugal ang perang ipinadadala ninyo. Oh, Diyos ko. Hindi na siya naawa sa'yo. Napakasama niya. Hindi ko rin natapos ang high school dahil pinatigil niya ako at pinagtrabaho. Hindi. Pero ang hindi ko na nakaya ay ang
ibenta niya ako sa pinagkakauntangan niyang bakla. Kaya lumayas ako sa bahay, Nay. Oh, anak, patawarin mo ko. Nagkamali pala ako sa pagtitiwala sa kanya. Sasabihin ko kina Sir at Mamang nangyari sa'yo. At naniniwala ako, makakaunawa sila. Tutulungan pa rin nila tayo. Oh, Ligaya, bakit narito ka na naman? Walang hiya! Ah! Bakit ka ba nilalampal dyan? Ano kasalanan ko? Ang kapal ng mukha mong tanungin pa yan. Nagkita na kami ni Paul. Sinabi niya na sa akin ang lahat ng ginawa mo sa kanya. Ah? Ligaya, bakit mo nagawa sa aming mag-inay to, Mildred? Naging mabuti naman akong kaibigan sa'yo. Kaya kong tanggapin ang pananakit mo kay Paul. Ang hindi mo pagpapatapos sa kanya sa high school, kahit na nga masakit sa damdamin ko yon. Pero ang hindi ko matanggap, yung pinagbili mo siya sa bakla para lang magkapera ka! Ay! Ligaya, patawarin mo ko. Ginamit mo lang pala sa pagpapasarap ang perang pinadadala ko para kay Paul! Patawarin mo ko, Ligaya. Babayaran ko ang lahat ng yon. Kahulug-hulugan ko. Huwag kang mag-alala. Hindi kita idedemanda. Diyos na ang bahala sa'yo! Sa tulong ni na Ma'am Nelda at Sir Pablo, nakatapos na ngayon sa kolehiyo ang anak kong si Paul. At kina Ma'am na rin nagtatrabaho. Salamat sa Diyos, hindi niya niloob na lubusang mahulog sa kapahamakan ng aking anak. Ako po si Ligaya, at ito ang aking buhay. Lagi niyang ginagantimpalaan ang kabutihan ng kanyang nilalang. Mga nagsiganap: Susan Robles, Lionel Benjamin, June Legaspi, Chiquit del Carmen Amor, at Rosana Villegas sa papel na Ligaya. Naglapat ng angkop na tunog, Jenny Mutia. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, I'm King Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. Sa direksyon nila June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito, isang lalaking nagbahagi ng kwento ng kanyang buhay upang kapulutan ng aral. Siya ay si Victor. Magandang araw po. Taga rito po ako sa Makati. Laki kami magkakapatid sa hirap. Na-stroke kasi si Itay. Si Inay naman, walang mapasukang matatag na trabaho. Yun ay dahil hindi niya natapos ang high school. Pakinggan po ninyo ang aking buhay. Sige na, Nay. Pumayag na po kayo. Anak, baka magkasakit ka kung isasabay mo pang mag-aaral sa trabaho mo. Hindi po, Inay. Kaya ko po. Malakas po ang katawan ko. Pumayag ka na, Delpha. Gusto talaga ng panganay natin na makatapos ng pag-aaral. Para din naman po ito sa atin, Inay. Itay, kung makakatapos po ako at magkakaroon ng stable job, may papagamot ko na po kayo. At mapag-aaral ko naman po ang mga kapatid ko. Salamat sa maganda mong pangarap para sa amin, anak. Sana nga makaya mo. Kaya ko po, Itay. At saka, konting subject lang naman po ang kukunin ko sa college. Oy, siya, sige. Pero kapag nagkasakit ka, titigil ka. Opo, Inay. Saang universidad ka naman papasok? Oo nga. Doon din po sa pinagtatrabahuan ko po, Inay. Pumayag silang mag-aaral ako doon.
pa? Hating gabi na. Bakit hindi ka pa natutulog? Ay, naiisip ko lang yung ating panganay. Hindi ko naaawa ako sa kanya. Nagtatrabaho bilang janitor. Nag-aaral. Tumutulong pa sa gastusin dito sa bahay. Kung hindi sana ako na-stroke, hindi tayo mahirapan ng ganito. Hindi mo naman kagustuhan yun. Kung may trabaho lang nga sana akong mapapasukan na maaari akong kumita ng malaki. Kung meron lang sana, mababawasan ang hirap ng ating anak. Ano kaya kung lumapit tayo kay Ate Priscilla? Mabait yun. Baka matulungan niya tayo. Nung sumulat naman tayo sa kanya sa ibang bansa, bumalik lang sa atin ang sulat. At naipagbili na rin yung dati ninyong bahay. Naintindihan mo na yung explanation ko, Rachel? Oo, Victor. Ang galing mo pala sa math. Thank you sa pagtuturo mo sa akin, ha? Uy! Si janitor nag-aaral. Ay, ikaw pala, Jomar. Nag-review kami para sa exam bukas, Jomar. At saka pwede ba? Tawagin mo naman siya sa pangalan niya. Uy, bakit? Talaga naman janitor siya rito ah. At yun lang ang dahilan kaya siya nakapag-aaral dito. Sobra ka naman manlait. Ano ka? Nagsasabi lang ako ng totoo. Hoy, janitor. Umalis ka na nga rito. Iwan mo kami ni Rachel ko. Anong Rachel mo? Hoy, hindi kita boyfriend, ha? Bakit? Sige, Rachel. Oras na ng trabaho ko eh. Sige, Jomar. Huwag ka na mangarap na makakaahon pa sa pagiging janitor. Hanggang diyan ka na lang. Okay, quiet lang. Attention. Na. Anak, malalim na ang gabi. Nagbabasa ka pa rin. Kailangan po, Itay. Para matiyak ko po na mataas ang magiging grades ko sa mga exam bukas. Konting oras na lang itutulog mo. Hindi na po bale, Itay. Kaya ko naman po. Sipag mo talagang mag-aral. Gusto ko pong makaahon tayo sa hirap. Na makalaya na po ako sa mga panlalait ng tao. Pero bakit? May umahamak ba sa'yo? Hindi naman po may iwasan yun. Dahil janitor lang ako at mayayaman ang mga estudyanteng nakakasalamuha ko. Yung iba po, masasama ang ugali. Sila po yung humahamak sa akin. Tatagal mo sa loob mo, anak. Ha? Huwag po kayong mag-alala, Itay. Hindi po ako papaapekto sa kanila dahil may pangarap po ko para sa atin. Ay, salamat. Ay, maaga ko natapos ang paglilinis. Mahaba ang time kong makakapag-aral. Uy! Janitor! Ang linis na dito sa koridor ah. Oo, Jomar. Mabilis ko natapos ang paglilinis. Sige maiwan na kita. Sandali! Saan ka pupunta? Tapos na ang gawain ko dito. Kaya magbabasa na ako. Sino naman ang nagsabi sa yung tapos na? Oh, ayan oh. Jomar naman. Bakit mo ibinuho sa floor ang dala mong soft drinks? O bakit? May reklamo? Mayabang ka kasi. Dikit ka pa ng dikit kay Rachel. Hindi kayo bagay. Mahirap ka lang, mayaman siya. Kami ang bagay. Kaibigan ko lang siya. Gago. Di mo ako maloloko, oy. Maglinis ka na nga. Di ba janitor ka rito? Ha? Janitor? Ha? Ano? Napakayabang talaga ng Jomar na yun. Ang sama ng ugali. Bakit nagagalit ka sa kanya, Rachel? May nagsabi sa akin ng ginawa niya sa'yo.
May mga estudyanteng nakakita sa inyo. Hayaan mo na lang siya. Hindi naman niya ako sinaktan eh. Pero sinasaktan niya yung kalooban mo. Pasalamat siya, hindi mo siya pinapatulan. Gusto ko makatapos ang pag-aaral. Kaya ayokong masira ang record ko dito. Kaya talaga nagtitimpi ako. Ayan. Maayos ng mukha at buko. Lalabas na ako dito sa powder room. Sana naman, hindi ako mahirapan sumakay ng taxi ngayon. Bakit naman kasi? Nagkasakit pa yung driver namin. Kalabas na nga. Kumusta, Rachel? Ano ba, Jomar? Ano ba ginagawa mo dito sa labas ng CR na babae? Uy, tinaabangan ka. Pwede ba? Umalis ka sa daraanan ko? Huwag ka Malis naman ka! ganyan. Hindi naman ako aso ah. Nabasta mo lang paalisin. Alalahanin mo, tayong dalawa lang nandito dahil umuwi na maraming estudyante. Kaya magagawa ko lahat ng gusto ko sa iyo. Bastos ka talaga, no? Ikaw, kanina mo pa ako tinatawag ng ganyan. Pues, patutunayan ko sa iyo ang kabastusan ko. Alika. Ay, Jomar! Iwan mo ako! Huwag ka nang magpumiklas. Wala ka namang magagawa eh. Bitip mo! Sabi Uy, ang pakilameron janitor. Bitiwan mo siya sabi! O yan! Ikaw janitor ka, ha? May araw ka rin sa akin. Walang hiya talagang Jomar na yon. Hindi na natakot. Kahit sa university, pinagtangka kang gawa ng masama. Kala niya kasi wala nang maaaring tumulong sa akin. Mabuti na lang andun itong si Victor. Ah, ang binatang ito pala nagligtas sa iyo, anak. Yes, Mommy. Ah, Victor, maraming salamat sa iyo, ha? Anong family name mo, iyo? Enriquez po, ma'am. Victor Enriquez po. Ay, iyan ang apelyido ko nang dalaga pa ako. Ay, hindi ko napansin. Enriquez nga pala ang apelido mo, Victor, pagka nagro-roll call sa klase. Magkaklase ba kayo sa lahat ng subjects? Ay, hindi po, Mami. Sa math ko lang naman po kasi siya classmate eh. At hindi rin po namin napag-uusapan ng family name ko. Masaya akong malaman na isang mabait na binata ang kaapelyido ko. Ano nga pala pangalan ng parents mo? Enrico po at Adelfa. Enrico? Adelpa? Oh, Mami. Bakit nagulat kayo? Kilala niyo ba sila? Victor, ang tatay mo ba ay matangkad? May balat sa kanang balikat? Gwapo at matangos ang ilong? Bakit alam niyo po ang itsura ni Itay? Kung ganon, ang tatay mo. Ang kapatid kong matagal ko nang hinahanap. Mami? Ibig niyo sabihin, magpinsan kami ni Victor? Oo, anak. Ho? Ay, kaya pala magaan ang loob ko sa'yo, Rachel. Dahil pinsan kita. Pero Mami, paano po nangyari yun? Nagalit si Daddy kay Enrico nang mahalin at pakasalan niya ang katulong namin si Adelfa. Pinalaya sila ni Daddy sa bahay. Tinanggalan na lahat ang benepisyo ang kapatid ko. Ganun nga po ang kwento noon sa amin ni Itay. Kapag nagtatanong kaming magkakapatid tungkol kay Lolo. Victor, gusto ko makita ang tatay mo. Sabik na ako makita ang kapatid ko. Matagal na po siyang na-stroke at nasa bahay lang po. Kawawa naman ang kapatid ko. Kami lang po ni Inay ang nagtatrabaho. Ate Priscilla. Ate. Enrico, kapatid ko. Ang tagal ka namin hinanap ni Daddy. Si Daddy, inanap ako? Oo. Nang nagalit siya sa'yo, pinauwi niya ako rito sa Pilipinas. Ipinagbili niya ang bahay natin at ng ibang lugar kami. Kaya pala, nung sinulatan kita,
bumalik lang sa akin ang sulat ko. Dahil wala ka na sa address mo sa abroad. Kumusta si Daddy? Ilan taon na siyang patay, Victor. Ha? Pero pinagsisihan niya na ang kanyang ginawa sa iyo. Kaya nga pinahanap ka niya eh. Si Daddy? Patay na? Oo. Sayang, hindi na po pala namin makikita ang lolo namin. Hindi bale. Ngayon nakita ko na kayo. Tutuparin ko ang pangako ko kay Daddy. Isasama ko na kayo sa bahay. Ipagagamot kita, Enrico. Ate. Upang muli kang makalakad. Salamat. Salamat, Ate Priscilla. At kayo naman ang mga kapatid mo, Victor. Makapag-aaral na kayo ng maayos. Lubos ngang natupad ang aking mga pangarap. Nakaahon kami sa hirap at nakalaya ako sa panglalait ng mga tao. Salamat sa Diyos. Salamat sa trabahong ibinigay niya sa akin. Ako si Victor, dating janitor. At ito ang aking buhay. Mga nagsiganap: Phil Cruz, Rosana Villegas, Angelo Alcantara, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Leonel Benjamin. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. Direksyon Salvador M. Royanas. Ito ang aking buhay. Nang magkaroon ng pandemic, isa ako sa maraming mga Pinoy na nawalan ng trabaho. Bilang panganay at breadwinner pa ng pamilya, hindi maaaring wala akong hanap buhay, kaya sinubukan ko ang nauuso ngayon na online selling. Buti na lang, ang laki ng bahay ng class president nating si Paul. Kaya na-accommodate tayo dito ngayon kahit hindi tayo kumpleto. Kasi yung iba, ayaw sumama gawa ng present situation natin. Pero salamat sa presence nyo, ha? At dahil ngayon lang tayo nakita-kita, kumustahin naman natin ang bawat isa. Simulan natin kay JP. Uy, ako pa talaga inuna mo, ha? Ay, ikaw ang katabi ko, eh. O, kumusta ka na? Anong pinagkakaabalahan mo ngayon? Balita namin, mayaman ka na. Grabe naman kayo. Simple lang naman ang buhay ko. Nagtatrabaho ako sa gobyerno. Kare-regular ko lang nung nakaraang taon. Kaya maayos na rin kahit paano. Maganda sweldo. Nagpaplano na rin ako mag-asawa. Yun! Galing, ah. Oh, Trisha, ikaw naman. Ako? Well, eto, ang saya-saya ko kasi na-promote ako. Wow. Last month lang. Ako na yung ikalawang pinakamataas na officer ng aming company. Ibang level ka na talaga, Trisha. Di ka na maabot. Baka nga next year sa reunion natin, ha? Ako na ang nasa pinakamataas na position. Wow, Talaga, ah. So, ikaw magbabayad next year ng kakainin natin. Sure! Oh, Jennifer, ikaw naman. Ha? Ikaw na. Ako? Oo. O, Jennifer. Balita ko, natanggal ka sa trabaho mo at nagtitinda ka na lang ngayon? Oo. Natanggal ako sa trabaho ko dahil nag-lay off yung company namin. Ngayon, nag-online selling ako. Degree holder ka pa naman tapos nagtitinda ka lang? Trish, teka lang, ha. Patapusin na muna natin si Jen. Oo nga naman, Trish. Masaya namang magtinda. Lalo kapag napaubos ko mga itinitinda ko. So, baka gusto niyo akong tulungan, guys. May dala akong ngayong items. Eto. Seriously? Magtitinda ka ngayon dito? Oo. O ikaw, Trish. Baka gusto mo pakyawin ang mga tinda ko. Total, promoted ka na, di ba? Baka 6 digits na ang sweldo mo. Ambunan mo naman ako.
siya na yun, no? Kala niya uurungan ko siya. Kalma lang. Ayos naman yung ginawa mo kanina eh, di ba? Natameme siya. Nagtitinda lang. Lang? Minaliit niya pa ako? Kung tutusin, hindi ako nagtitinda lang. I am a businesswoman, you know. Oh, bakit ka natatawa dyan? Hanga lang ako sa fighting spirit mo. Totoo naman, di ba? Masyado siyang matapobre. Makikita niya. Next year, magkakabaliktad ang mundo namin. Oh, anak. Bay, magpahinga ka naman. Kagabi ka pa nakatutok dyan sa computer. Hindi ka pa yata natutulog. Ayos lang ako, ma. Ang dami ko kasing customer ngayon. Kailangan kong kunin ng mga orders para ma-deliver ka agad. Ay, siya, sige. Basta kapag nakatapos ka dyan, magpahinga ka muna ha at kumain ka. Opo. May niluto ako doon sa kusina. Oo, ma. Ay, si Makmak nga pala. Hindi pa yata umuwi eh. Mula kagabi? Ayan na yan. Siya na yan. Oy, Makmak, bakit ngayon ka lang? Nagkatuwa lang kami ng barkada ko, ate. Halika nga, lumapit ka nga rito sa akin. Inaantok na ako eh. Ayaw mong lumapit, ah? Halika rito! Halika! Halika, ano ba? Huwag mo hilahin ang bagas ng damit ko. Amoy alak ka? Uminom ka? Ha? Ari ko, Nay, si ate o sinasaktan ako. Nasalanan mo yan! Mabuti nga Ikaw, ha? Pinag-aaral ko kayo ni na Janine at Mia. Hindi ko pinupulit ang perang pinambabayad ko ng mga tuition nyo. Isa pa may pandemya ngayon. Labas ka ng labas! Aray ko naman, ate, ano ba? Apat! Sinisigawan mo na ako? Ikaw eh. Ito ang tatandaan mo, ha? Kapag umuwi ka uli ng umaga na nakainom, palalayasin kita dito sa bahay na to! Uy, alam mo ba, PG? Oh. Tiningnan ko kanina ang ipon ko sa bangko. Ang dami na! Di man libre ka na kung gano'n. Ano ka? Gagamitin ko yun para mas lumaki pang negosyo ko. Plano kong magtayo ng water refilling station sa bahay. Kasi ngayon, alam mo na, may pandemic. Kailangan pa rin ng tubig ng mga tao. Papawiin ko ang uhaw ng mga tao. Ang baduy mo. Basta, sinasabi ko sa'yo, nagsimula ako sa pagtitinda pero magtatayo ako ng mas malaking negosyo. At magiging mayaman ako. Wala kang plano mag-asawa? Ha? Ikakasal na kami ni Hana. Ikaw na lang maiiwan single. Tumigil ka nga. 25 anyos pa lang ako. Mag-aasawa ako soon. Pero magiging mayaman muna ako sooner. Good luck sa pagpapayaman mo. Oh, ayan ma. Naipa-general check-up na kita at may medication ka for 6 months, ha? Uy, aalagaan mo ng maayos ang sarili mo. Binili ko na lahat ng mga gamot mo, pati vitamins. Busy-busy ako sa negosyo ngayon, kaya wag mong pababayaan ang sarili mo, ha? Hindi kita mababantayan lagi. Abay, ikaw din. Hindi lang ako ang dapat na inaalala mo, kundi ang sarili mo. Ni ang makapagpalit ng damit. Hindi mo na nagagawa. Bay, nung isang araw pa yung damit mo, Oo nga, no. Nangangamoy na nga ako. Pasensya na, ma. Nag-ayos kasi ako ng mga paninda ko. O, pati yung mga paligid ng mata mo, nangingitim na rin. Hindi ka na natutulog na maayos, Jennifer. Baka magkasakit ka na rin yan. May pagkakagastusan kasi yung 2 bunso nating babae, ma. Kaya nagdo-double time ako. Jennifer, anak, maraming salamat sa iyo. Napakasinop mo. Kung wala akong anak na kagaya mo, abay hindi ko alam kung paano kayong itataguyod ngayong wala na ang tatay niyo. Konti na lang.
matatapos itong pwesto ng water refilling station namin. Ay, salamat, Lord. Unti-unti nang natutupad ang mga pangarap ko. Wow! Ayos! Maasenso ka na talaga, Jen. Vince! Ikaw pala! Oh, napadaan ka. May pupuntahan ako malapit dito sa inyo. Ba, mukhang may nililigawan kang kabarangay ko, ah. Parang ganun na nga. Ayos ko! Ikaw ang mas ayos. Tingnan mo, may isa ka pang negosyo ngayon. Baka naman pwede mo akong pautangin kahit minsan lang. Magkano? Basta ba, 10% ang porsyento, why not? Wow, grabe naman. 10%? Wag lang. Joke lang. Pero, Jen, congrats ha. Alam mo, hanga ako sa pagsisikap mo. Kahit nawalan ka ng trabaho, nagawa mo pa rin bumangon. At ngayon, nagbubunga na ang mga pinaghirapan mo. Ate, bakit naman ako? Oh, sinong gusto mo? Si Mama. Nakita mo nang hindi siya maaaring mapagod masyado dahil sa kalagayan niya. Hindi na siya gaya noon na malakas pa. Nag-o-online class ako eh. Pagbabantayin mo ko ng water station na yan? Mauupo ka lang doon. Pwede ka pa rin namang makinig sa klase ninyo. Isa pa, kung magreklamo ka dyan para namang attentive ka masyado sa klase, natutulog ka lang naman minsan kahit nasa discussion kayo. Kaya buti doon, hindi ka makakatulog kasi magbabantay ka. Ate naman. Ang kikitain natin doon, pambayad sa internet nyo sa bahay na ginagamit mo araw-araw. Kaya wag kang tamad, ha? Tandaan mo, hindi ka wala ng kaalaman ng problema sa mundo natin, kundi ang katamaran. Kapag tamad ka, hindi ka aasenso sa buhay. Babawasan ko muna yung ipon ko para mapaayos ko na yung bahay namin. Oh, si Trisha to ah. Pabatiin ko nga. Hi, Trish! Oh, Jennifer. Ikaw pala yan. Anong ginagawa mo dito? Magwi-withdraw. Ikaw? Ha? Ma'am, approve na yung loan nyo. Paki-fill out na lang itong form. Okay, sige. Thank you. Ah, nag-loan ka? Naku, hindi ka nagsabi. Sana sa akin ka nalang umutang. Wala pang porsyento. Sinabi mo yun? Oo, bakit ba? Grabe ka. Malay mo, may emergency kaya nag-loan. Wala namang masama doon. Sinadya ko lang talagang sabihin yun sa kanya bilang ganti sa pagmamaliit niya sa akin nung nakaraang batch reunion natin. Para naman malaman niya anong pakiramdam ng minamaliit. Uy, dito na pala kayo. Oh. Kanina pa kami rito. Mukhang mas konti tayo ngayon. Oo nga eh. Yung iba kasi busy. Pero salamat ha. Taon-taon nandito kayo sa batch reunion natin. May darating pa naman pero si Tricia hindi makaka-attend. Ha? Bakit? Hindi nyo ba nabalitaan? Ang alin? Yung nangyari sa kanya. Ano nangyari? Nakadispal ko ng pera. Ano? Kasi masyadong maluho eh. Ayun, nagkabaon-baon sa utang. Pagkatapos, plano niya sanang ibayad yung perang nakuha niya dun sa mga pinagkakautakan niya. Kaso, nadiskubre ng kumpanya. Ayun, tinanggal sa trabaho. Oh my gosh! Kaya, dyan alam mo, umahanga talaga ako sa iyo eh. Hindi naman sa pagkukumpara sa inyong dalawa, pero ikaw kasi kahit pa unti-unti lang ang usad mo at kahit mahirap ang hanap buhay na sinusuong mo, nagtsatsaga ka talaga. Salamat sa compliment, Vince. At dahil dyan, ako ang magbabayad ng kakainin natin ngayon na in-order na kanina pa ni JP. Yun, ayos ah. At for you, Vince, meron kang libreng isang galon ng mineral water. Mahirap ang buhay pero sa mga taong masipag at marunong magtiyaga, hindi imposibleng matupad ang ating mga pangarap. Sa mga kagaya kong nagtitinda, huwag kayong mapapagod at lalong huwag kayong mahihiya dahil marangal itong hanap buhay. Kahit usad pagong, ayos lang yan. At least, umuusad tayo.
Ako po si Jennifer at ito ang aking buhay. Hindi mahalaga kung anong klase ng hanap buhay meron tayo. Ang importante, ito ay marangal at ginagawa natin ng may determinasyon, sinseridad at pagmamahal. Baka nagsiganap. Susan Robles, Rosana Villegas, Maynard Landicho Jr., Lionel Benjamin, at Jeneline de la Cruz sa papel na Jennifer. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay.